Opo, kasi kung babalikan natin, Congressman Shell, yung nangyari sa kay VP Sara impeachment, tinanggap nitong si Reginald Velasco yung mga complaints, isa, dalawa, tatlo, no? And then inupuan niya yon. At ang kanyang sinasabi sa amin sa mga interview, kasi nga may sinabi sa akin na magfa-file pa. Yun ang kanya. Remember, di ba? Hindi agad niya in-refer sa Speaker's Office para i-refer sa plenary, no? Para nga ma-i-refer sa Committee on Justice eventually, no? Based nga sa rules ng House and the Constitution. So, inupuan niya yon, tumagal, at naging basis din yun ng pag-question ng mga abogado ni VP Sara. Bakit hindi mo agad inaksyonan? And then, yung pala lumabas, meron nang yung second mode, no? Yung one-third lang ng vote ang kanilang nakuha at agad na po itong dineklara bilang articles of impeachment. So, ngayon po, crucial ito kasi may nag-file na noong isang araw at ang makabayan po magpa-file din, ito ho na naman, gaano ito ka-importante sa pag-aksyon ng inyong Secretary General kasi nga na naman, baka ang mangyari dito, unahan tayo. At kung sino yung nauna, yun na yung initiation at meron na siyang immunity, yung impeachable official. Kong Shell, ano po ang inyong reaksyon doon sa sinasabi ng iba na kahit na itong Independent People's Commission ay magiging another layer lang na naman o duplication sa trabaho ng Ombudsman o DOJ? Ano ho ba ang pagkakaiba nito kung sakasakali po, kung meron man? Hindi po siya magiging additional layer dahil ang tutok lang talaga niya itong mga infra project at kung ano man ang makuha nilang ebidensya ay ito-turn over talaga yan sa Ombudsman o sa DOJ para sila na mismo ang magpo-prosecute. Kung maalala niyo, Ted, mismo si Ombudsman Remulla, sabi niya kulang na kulang sila ng abogado, pati investigador ata kulang din. Kaya nga kailangan ma-augment natin yung gagawa nitong investigasyon. At dapat nakasentro talaga itong mga flood control at iba't ibang mga infra project na ang lumalabas nga ngayon. Napakaraming mga ghost at substandard na proyekto. So, Congressman Shell, doon po sa, kasi po eventually kung maaprubahan nga ito, no, sana nga po gagawa ng IRR dito sa implementing nga po rules ng batas. Nangangahulugan ho ba na kapag nag-imbestiga na itong Independent People's Commission na ito, lahat ng findings nila kapag isinumite sa Ombudsman o DOJ, hindi na muling dadaan sa preliminary investigation na para bagang magsisimula na naman sila bago maihain sa Sandigan Bayan o sa RTC? Meron ho bang, pwede bang maka-shortcut sila doon sa provision po na kinakailangan muna ng PI bago po maihain sa hukuman o sa ombudsman yung kaso? Hindi po natin may iwasan yung requirement ng preliminary investigation dahil talagang yun, kabahagi yan ng due process of law. Kaya nga noong pa man ay nag-file na kami nitong bill, ilang buwan na to, halos magkalahating taon na ito nakasalang dyan. Kasi ang gusto sana namin ay maipasa na agad. Kaya ang hinihiling namin ang panawagan namin kay Pangulo ay hindi lang niya gawing priority measure, kundi gawing i-certify as urgent para talagang mabilis na yung pagpoproseso nito sa Kongreso. Ayun lang, ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nga nagalaw. Kaya kaya nandito tayo ngayon sa sitwasyon na ito ngayon. Okay, again, sir, kung ano lang po, sorry po, no, kung masyado akong madiin sa issue. So, paano natin ihihiwalay yung kaisipan at pagtutol ng iba doon sa kung mag-iimbestiga itong Independent People's Commission and then magbubuo sila ng mga ebidensya at rekomendasyon, tapos dadaan ka ng ombudsman o ng DOJ, magsisimula na naman sila sa preliminary investigation na yun nga ang sinasabi nila, duplication at another layer lang. So, ano po ang remedyo doon para hindi siya ituring na ganun nga po? Please, I hope you don't mind. Opo. Oh, no problem po, Ted. Ano yun kung halimbawa ngayon may sasabatas na ito at may tatayo na yung Congressional Independent Commission, ang unang dapat gagawin ng uupo dyan ay makikipag-ugnayan sa Ombudsman at sa DOJ. Ano na ba ang mga hawak niyong ebidensya? Ano na bang naisampan yung kaso? Ano yung isasampa pa ninyong kaso? Paano kami makakatulong dyan? So that hindi magkaroon ng delay pa at hindi rin magkaroon ng
iba't ibang layer na magkakaroon ng duplication lang ng ginagawa. Once na merong ganyang coordination, madali nang tutukan ng independent commission. O sige, ito kulang pa tayo ng ebidensya dito. Yan ang iimbestigahan natin. So that way, we can avoid any kind of waste of resources. Okay. Ang isa po kasi nga din sa maganda naman na maaring ibunga nito, no, Congressman Shell and Cha, ay kung ang itong People's Commission ay mag-iimbestiga independently at sila ang mangangalap ng testimonya at ebidensya at maikaklaro ang lahat ng may pananagutan, kapag ito ay inihain sa Ombudsman o DOJ, ito na ho yung lalabas na check and balance. Kasi kapag hindi nila pinursu yung kaso, hindi po ba, maghihinala ka na mukhang mayroon lang silang pinipili na kakasuhan, parang ganon. Yes, oo. At hindi lang kasi yung minsan nagiging batayan natin yung naisampa na yung kaso. Pero ang dapat tingnan natin unang-una, ano mismo yung mga final na offense. Pangalawa, ano yung supporting evidence doon. Kasi at yan, dito naman sa atin madali naman mag-file ng case. Pero minsan, pagka nakita natin yung kabuuan, wala rin naman nangyayari. Kaya nga kailangan natin ng independent commission para solid ang magiging ebidensya pag-prosecute ng kaso. Magandang punto yan. Yung file ka lang ng file para lang may maipakita. Yung pala, ito ay, hungkag. Kaya eventually, nadidismiss po yung kaso. Sir, dito po sa inyong panukala, independent commission, 5 ang miyembro po parang sa Senado at ang pipili pa rin ang presidente. Pero sino magrekomenda? Ang nasa aming panukalang batas, siyempre hindi natin may iwasan din na ultimo ang Pangulo ang pipili. Pero dapat siyempre ang pipiliin niya, yung talagang kilala ng bansa na respetado mga experts sa iba't ibang mga fields na konektado dito sa mga infra-project at siguradong hindi ma-influensyahan o kaya hindi matakot sa pag-iimbestiga. Opo. Yun ang kailangan natin. Opo, sige. Sir, ano kaya kung meron man na kayong dahilan ang presidente, ang tanggapan ng presidente na nung una ay sila dito medyo positive at eager, no, na magkaroon nga nitong Independent People's Commission na ito, pero ngayon mukhang pati ang ilang kaalyado ng administrasyon medyo malamya na sa pagtanggap nito at ang katwiran na ipaubaya mo na yan sa Ombudsman o sa DOJ. Naku Ted, pati kami ay hindi namin alam kung bakit nagkaganon. Maganda siguro kung maitanong din natin yan sa mga nasa taga Malacanang kung ano bang dahilan bakit nagkaganon. So sa ngayon po ba ano na ang parliamentary status, Congressman, nitong inyong panukala? In the Senate po nagkaroon na ho sila ng hearing, no? Sa inyo po ba ano ho ang kanyang parliamentary status ngayon? Tapos na po sa committee level yan. Ang next step dapat ay ihahain na ito sa plenary. At kung nagawa sana yan nung bago magpasko, ngayon na isabatas na natin ito. But hanggang ngayon ay wala pa kaming natanggap na mga notice na i-discuss na didebate na yan sa plenary. Okay, so plenary. Paano kaya kung sa Monday sa plenary ay sama na sa order of business itong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos nitong si Attorney De Jesus na inendorso po ng isang party list representative. Ano ho ba ang inyong basa po dito sa complaint na ito, Congressman? Well, medyo complicated na ngayon ang impeachment. Magiging depende rin yan kung magkakaroon ng resolusyon yung motion for reconsideration sa Supreme Court. Kasi ang tanong dyan, ano ngayon ang tamang proseso sa pagtanggap ng impeachment complaint? Paano yung kasi kung ang gagawin natin na gabay ay yung ating konstitusyon, yung ganyang klaseng complaint, it should be referred to the Committee on Justice, magkakaroon ng mga hearing yan bago mag-desisyon ang House kung maitutuloy ba itong impeachment o hindi. So isang factor yon. Maglalabas ng Supreme Court ang resolution doon sa MR.
Kasi depende yan. Kung sabihin ng Supreme Court, ito yung mga pangangailangan nyo, yun ang dapat susunod. Second, ay depende rin yan kung meron pang ibang magpa-file ng complaint at kung ano ang gagawin ng House leadership kung more than one complaint ang i-file. Kasi di ba, yung magiging issue yan ulit ay paulit-ulit naman nagiging issue ito, yung 1-year bar. Pangatlo, depende rin yan kung kung let's say may i-file na complaint, ito ba ay individual complaint or may suporta ng 1/3 ng members ng House. Kasi iba rin ang dapat proseso pagka ganon. Ang nasa Constitution, klaro From there, pag may 1/3, dapat idediretso ng Senado, magkakaroon agad ng trial. But again, that depends on how the Supreme Court will rule on the motion for reconsideration. Kong Shell, ano ho ba ang inyong pagkakaalam dito? Kailan ba magsisimula yung sinasabing initiation ng impeachment complaint diyan sa Kamara? Kasi crucial yan. Ano ho ba? Kailan ba magsisimula ito? Kung ang pagiging batayan natin yung mga dating desisyon ng Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court ay it is deemed initiated, hindi lang pag-file at pag-endorse, kundi pag-inaksyonan na siya ng House. So for example, pag ni-refer sa Committee on Justice, then deemed initiate siya. Pero dahil sa nangyaring desisyon nitong last year ng Supreme Court, hindi na rin po klaro yan, Tete, kung ganun pa rin ba yung batas natin. So again, so much depends on factors that are beyond our control. We don't really know when the Supreme Court will come out with its resolution. Opo, kasi kung babalikan natin, Congressman Shell, yung nangyari kay VP Sara impeachment, tinanggap nitong si Reginald Velasco yung mga complaints, 1, 2, 3, no? And then inupuan niya yon. At ang kanyang sinasabi sa amin sa mga interview, kasi nga may sinabi sa akin na magfa-file pa. Yun ang kanya. Remember, di ba, hindi agad niya in-refer sa Speaker's Office para i-refer sa plenary, no? Para nga ma-i-refer sa Committee on Justice eventually, no? Based nga sa rules ng House and the Constitution. So, inupuan niya yon, tumagal. At naging basis din yun ng pag-question ng mga abogado ni VP Sara. Bakit hindi mo agad inaksyonan? And then, yung pala lumabas, meron nang yung second mode, no? Yung 1/3 lang ng vote ang kanilang nakuha, at agad na po itong dineklara bilang articles of impeachment. So ngayon po, crucial ito kasi may nag-file na noong isang araw at ang makabayan po magpa-file din, ito ho na naman. Gaano ito ka-importante sa pag-aksyon ng inyong Secretary General kasi nga na naman, baka ang mangyari dito, unahan tayo. At kung sino yung nauna, yun na yung initiation at meron na siyang immunity, yung impeachable official. Yan yung medyo nakakabahala dito sa nangyari sa impeachment cases natin. Kung babasahin natin yung Constitution at yung naging deliberations ng Constitutional Commission, simple lang. Dapat pinakasimple pang ang procedure ang impeachment. Pero dahil sa mga nangyaring mga kaso at mga desisyon ng Supreme Court ay hindi na ngayon simple at marami dapat na gagawin na step. At kaya pati kami ay humihingi ng pagkaklaro sa ating Korte Suprema because this is so important. Ang impeachment ay yung pinaka-mabisa at in fact yan yung talagang pinakaparaan para magkaroon ng pananagutan sa matataas na opisyal natin. Samantalang ay malabo pa sa ngayon ang dapat maging procedure nito. Inyo ho bang nasilip na yung inihain na impeachment complaint ni Attorney De Jesus na 15 pages lang daw at ang attachment daw po ay mga news clippings? Hindi ko pa nakikita. Ang nakita ko lang yung ilang mga screenshots na nailabas sa mga balita. Opo. Sige, ang claim kasi dito ay planted, no? Parang nung unang panahon, naalala po ninyo, yung sumalangit nawa, no? May isang abogado, file ng file taon-taon laban kay GMA ng impeachment. At ang duda nung una, parang nga magkaroon ng immunity sa bawat taon na hindi siya ma-impeach. May ganun pong aligasyon. Dito po sa usapin ng planted ito, meron ba kayong ideya dito kung
ito ba ay ginawa dito po sa impeachment complaint na ito o talagang paraan para po magkaroon ng pananggalang ang isang impeachable official na hindi na siya ma-impeach sa isang taon? Well, dahil sa mga nangyari nga dati, nabanggit ninyo, Ted, ay yun ang isang bagay na palagi dapat babantayan ng mga miyembro ng House. Kami sa minority, siyempre, ang gusto namin ay yung mga legitimate, genuine na complaints lang dapat yung talagang bibigyan natin ng atensyon. Kaya hindi whatever sino man mag-file ng complaint ay kailangan titingnan natin ano yung allegation, ano yung supporting evidence at okay ba, sapat na ba ito para maituloy ang proseso. Kasi ang pinag-usapan natin dito at the end of the day ay accountability kung sino dapat ang managot o kung meron man dapat managot. Ang inyo ho bang partido, sir, ay may ihahain din na impeachment complaint laban kay VP Sara or kay President Marcos? Pinag-usapan pa po yan at magiging depende rin yan. Siyempre, ang Akbayan is a multi-sectoral organization. Marami kaming mga kabahagi at kasaping mga sektor, pati ang civil society, kausap din namin. Hindi pa naman natin malalaman until February yung, di ba, yung window ng pag-file. Darating sa February. At magiging depende ulit yan kung ano yung kung maglalabas ng resolution ng Supreme Court dun sa MR. Okay. Kayo ho, sir, personally, meron ba kayong naobserbahan na ginawa na po ng Pangulong Marcos Jr. na impeachable offense? Makikita po natin yan depende sa magiging laman ng mga complaint na ifa-file. At like kami naman sa Akbayan, baliwala sa amin kung sino man ang magiging accused sa isang impeachment complaint. Ang importante sa amin yung may sapat ba na ebidensya, dapat ba managot official na yon. Opo. And it's too early for us to say at this time kasi wala pa naman pa nga nakikita yung na-file na complaint at may magpa-file pa na complaint ang Makabayan. Baka may mga iba pa rin mag-file. It's only after that na mas nasabi natin kung ito ba nga, sabi mo nga kanina, kung planted ba ito or sapat na ebidensyang nasa likod niya. Opo. Sir, inyo na ho bang nakita yung sinasabing Cabral files na nanggaling po kay Congressman Leviste? Hindi ko pa po nakikita yan, yung Cabral files. Opo. Okay. Siguro po, we will forward you a copy of this, no? Para lang ho for your study. Kasi po, ito ho yung binanggit ni Congressman Leviste sa hearing in the Senate, yung pong mga proponents na may mga initials. Ano po? Kasi nga napag-usapan natin, sabi nga po ninyo, no, itong inyong ipinapanukala na buuin na People's Commission ay pwedeng tumulong mag-imbestiga. Kasi po sir, kung iyong paniniwalaan tong kanyang inilabas na file, nandito yung mga initials ng mga tao daw po sa executive na naging mga proponents, no? Sila yung nagkaroon ng alokasyon, may halaga at listahan ng proyekto, eksaktong lokasyon at kung sino po yung kontraktor. So ito ho nga, ang sinasabi po dito, ito ho ay pwede ng lead sa investigasyon kasi nga ang sinasabi is that kung ito may mga contractors na sabi po ni Congressman Leviste na bid out na ito. Ito daw po ay existing na ng mga proyekto for 2025. Kaya po ang amin is that kung sakasakali po na maaari din po kaya itong maimbestigahan para po lamang magkaalaman tayo dito po sa laman na ito, bagamat yung source nito ay may question pero yung realidad na totoo ito dahil nandidiyan po yung proyekto at yung halaga po na na-allocate. Actually, Ted, nung humarap pa lang sa amin noon si Secretary Vince Dizon nung budget hearings, last year pa ito, sinabihan ko na siya na dapat i-preserve nila lahat ng mga records, electronic communication, at lahat ng ebidensya na nasa DPWH
Maari na nabanggit ko rin sa kanya na maari sila mag-file ng mga cyber warrants alinsunod sa Supreme Court rule on cyber warrant para ma-preserve na ito. Kung nagawa na ito noon pa, ma-authenticate pa natin yan dahil wala pa noon nangyayari kay Yusek Cabral at magiging mabisa talaga siyang ebidensya. Ngayon, although hindi na nga ganun ang naging sitwasyon, maari pa rin na tama yung nabanggit nyo, these are leads that should be looked into by the government. Maganda sana kung meron na tayong independent commission, gawa ng Kongreso, ay sila na dapat ang titingin dyan. Opo. Sige po. So, we will forward yun, itong mga files na ito. Baka lang makatulong sa inyo, Congressman Shell, sa inyong study nga, para ho ninyo maintindihan itong binabanggit ng inyo pong colleague, bagamat may question sa kanya, yung iba, baka lang po makatulong sa atin. In parting, ano ho ba ang tingin nyo dito sa ginagawa ni Congressman Leviste na inot-inot na paglalabas ng tinagurian niyang Cabral files? Well, actually, marami rin na tayong gustong malaman dito sa mga nangyari. At kung sino man ang may ebidensya, whether mambabatas yan o hindi, ay talagang nananawagan tayo na ilabas nila. The more evidence we can find, the more leads na lalabas, then the better at mas buo ang magiging investigasyon. Tulad na nabanggit nyo kanina ay itong mga files na ito, assuming they can be authenticated and mukha naman ganun, ay really must be looked into and investigated. Although yung may hawak niyan ay wala na dito, there are still ways to independently corroborate those evidence and other allegations. Kaya nga yung isa rin namin panawagan na ited ay magkaroon ng civil forfeiture proceedings agad na dapat sana nagawa na ito dati para lahat ng mga involved, itong mga taga-DPWH and other government officials ay magiging obligado na ilabas ibalik ang perang ninakaw at mas maging cooperative sa ating pamahalaan. Opo. Okay, sige po. Salamat po na marami sa inyo, Congressman Shell, at muli ho kami makikipag-ugnayan para po maipaliwanag itong mga napaka-importanteng isyong dapat maunawaan ng ating po mga kababayan. Salamat po, sir.